Ayan guys, tayo ngayon na may ginagawang side mirror ng motor. Ayan. Ikakat natin siya. Ayan. Ito ay may guideline na po tayo. Meron itong guhit. Hindi ko na lang nakita yung pagguhit. Dali lang naman yung pagguhit. Kung paano lang kinakat. Ito hindi pwede dun sa cutter na isa. Ito diamond din yung gamit ko. Na kuha lang tayo ng kapiraso dito sa ating salamin. Tapos dahan-dahan natin siya bawasan hanggang sa makuha natin yung kanyang hugis. Yan, diamond po ang gamit natin, hindi ito ordinaryong bala ng grinder. Yan, kukunin natin yung kanyang korte. Kailangan kayo nakasalamin dito. Dito tumatalsik-talsik din yung mga pira-pirasong bubog. Kailangan may nakasalamin para hindi tayo matalsikan sa mata. Yan, dahan-dahan lang. Kaunting tiyaga lang para hindi madamage ang ating ginagawa. Medyo masilan kasi ang ano to. Kailangan magaan ang kamay natin. Ayan. Medyo nakakainit din ang ganitong trabaho. Pero salip na bumili ka, pwede naman itong gawin. Yan. Matatabas na natin. Okay. Kailangan walang maano sa paligid mo kasi delikado to, matapakan yung ibang lakad-lakad niyan pag yan natapakan ng walang sinilas. Medyo nakapit ito sa balat agad. Mga pinong bubog, delikado yan sa paa. Yeah. Kailangan clear ang iyong magagawan. Kailangan doon sa walang bata. Yan. Kukuha na natin ang ating korte. Yan. Anting ingat lang. Huwag isasama ang kamay. Kailangan hindi kasama ang kamay. Yan. Kailangan mga ganito, isang piraso lang ang nasira, gawin mo na lang kaysa bibili ka. Hindi ka pwedeng bumili ng kabila lang ito. Magbibili ka ng bagong side mirror, left and right na agad. Kaya kailangan ganito, isa lang ang basag, gawin na lang. Yan.
Yan, nakorte na natin. Ito po ay diamond, hindi pwede ang ordinaryong cutter dito. Ating this ay diamond, dapat ang gamit. Yan po ay ginagamit ko rin sa mga kakapal na salamin. Ginagamit ko to sa kapal ay half inch ang salamin, kaya nitong putulin. Yan. Kailangan sundin lang natin yung ating guideline na nilagay. Yan. Bali na salag po natin hanggang sa mapudpud, hanggang pag mapunta tayo doon sa naka-guideline. Kasi mga ganitong kanipis ay mahirap itong ikat ng isang diamond na pencil type. Yan. Medyo kuha na natin pero hindi pa natin ito sinasagad ng bawas. Yan na. Kailangan hindi man sagad masyado ang bawas para makita natin kung paano mag-aayos ng pagka-fix ito dito. Ayan. Nandito na po tayo sa finishing touch nito. Medyo saasayin natin. Tanggalin muna natin pala yung mga bubog para hindi natin matapakan. Yan. Safety first, kumbaga. Yan, tanggalin natin yung delikadong matapakan. Masyadong pino, nabubog ang hangaan dito. O tayo ng tubig para dito natin siya hasain. Babad natin sa tubig yung bubog. Dahan-dahan natin itong ano natin. Kailangan ay tamang-tama doon sa kanyang papasukan. Yan. Yung ibang pakikinisin natin yung gilid.
Yan. Asa natin dahan-dahan. Kailangan hindi siya ma-damage. Nipis masyado po ito. Ito yung mga ano lang. Nasa 116 lang ang kapal nito. Kaya medyo ingat. Mga 16 o 116 nga. 116 nga ang kapal. Yan, ayusin natin yung mga gilid para hindi makasugat at hindi rin sumabit din sa paglalagyan. Pwede rin naman yung diamond ang pangasa natin dito sa halip na carbon na, no? Carbon disc. Pwede naman dito yung diamond natin gamitin. Yan. Medyo talagang mano lang, matrabaho. Kailangan ng tiyaga. Na medyo may korte kasi. Hindi katulad ng ibang side mirror na pinabilog-bilog lang yung mga dulo-dulo nila. Ito may korte pa eh. Parang mango shape ito, mango shape. Yan, sukat natin. Hindi naman natin itong gamitin na natin itong tag dito, diamond. Medyo may bumarang ano dito sa ating grinder. Bubog na durog. Pinupok muna natin na.
Yan, medyo malaki pa ang diferensya. Kaya grinder ulit natin. Kailangan madahan lang. Nadahan at konting ingat para hindi tayo masugatan. Yan, sinasasaw natin siya sa tubig para medyo lumambot siya, hindi siya umiinit. Yan, pag uminit yan, may ano na, mabiyak siya. Sobrang nipis nito, kaya kailangan natin ng tubig para hindi siya uminit. Yan ang technique ko dyan. Yung ibang sasakyang malalaki, ito rin ang ginagawa ko pagka may na-damage ng mga side mirror, yan ito din ang ginagawa ko. Kasi kung bibili ka, yung katulad ng H100 na ginawa ko, ay mahal, 1,000. Nasa 2,500. Kaya ako, ginagawa ko, tinatabasan ko na lang ng ganito yan. Tapos sinisilan ko yan para hindi siya malaglag. Yan. Malangan lang ng daga. Yan. Ayan guys, medyo nakukorte na natin. Medyo malapit na tayong matapos dito. Yan, huwag lang isasama ang kamay. Yan lang. Hindi tayo makapunta sa labas, sobrang init Dapat sa labas ako gagawa ng ganito. Mainit. Baka tayo ay may heat stroke sa labas. Ayan, malapit na siya. Okay, medyo kuha na. Ayan mango size, mango shape. Yan. Ilipin natin kung saan pa dapat nabawasan to. Kailangan na sisipatin mabuti kung saan talaga ang tunay na bawas. Yan, lagyan ulit natin ng guideline para hindi tayo mamali. Karangkuhan natin kung alin talaga dito yung tamang sukat. Yan, huwag kalimutan isaw-saw bago ulit i-grind. Yan. Kailangan huwag susobra sa ginuhit natin. Nasaan lang yung guhit, doon lang tayo magbawas. Ayan. Kailangan magaan ang kamay. Hindi pwede dito yung pasmado. Baka yung kamay ang madali. Ang liit lang na hinahawakan mo, double grinder yan.
Kaya medyo talagang ang ingat mo dito ay todo. Kailangan na hindi ka kabado para nakapokus ka lang. Kailangan na matinding focus pag ganitong mahirap na tabasin. mahirap tabasin na bubog kasi maliit. Yan. I-force na natin ng tama. Ano lang natin ay talagang galingan. Galingan ng hawak. Yan. Okay. Hindi ko alam kung malinaw yung ating voice dito kasi may hingi itong grinder na ito. Ayan. Pero dali naman sundan kung talagang gagayahin ito. Madali naman sundan kasi kita naman kung paano ko ginawa. Ayan. Kita nyo guys. 14 na siya. Hugis na siya. Yan. Konti pa. Konti na lang. Dito rin siya. Okay. Sukat ulit. Huwag mahiyang magsukat. Kasi diyan nakasalalay ang iyong ginagawa. Kailangan mo ng matinding sipat. Huwag yung sipat duling. Sausaw. Bawas. Ganyan. Ganyan. Okay. Ganyan lang ang mga tira. Kailangan magaan ang kamay. Yung lagi ang natandaan sa mga ganitong trabaho. Okay. Sinukat na. Ayan o. Ayan guys. Medyo ayos na to. Yan. O, yan. Okay na. Tamang-tama ng pagka